Sasalang na nga sa paglilitis ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kinakarap niyang kasong crimes against humanity of murder and attempted murder. Kaugnay niya, mapanim natin si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Magandang umaga po, Attorney Conti. Magandang umaga. Kailan inaasahang sisimulan ng ICC ang trial proper? Naku, baka matagal pa. Okay. Buwan po ang bibilangin. Between 8 months to 1 year. So sabihin natin between October to February 2027 pa ito. Trial proper na po yun. Opo, kasi kailangan may yung paghahanda, behind the scenes na natin makikita or walang public hearing, yung magaganap na status conferences, magaganap na discussions. Kaya po kapag nagsimula naman ang trial proper, halos tuloy-tuloy na ito. Okay, may option ba si dating Pangulong Duterte na i-waive yung kanyang karapatang hindi personal na dumalo sa mga paglilitis na yan? Ayon sa Rome Statute, wala All accused must be present before the court. Okay. Pero nagkaroon na kasi ng sirkumstansya na nung una, merong mga nabibigyan ng interim release, tapos hindi sumisipot. So, kumbaga, absent. Pero kasi nasa labas sila, meaning hindi na sila bumabalik. Okay. Ang sabi ng korte, tuloy pa rin ang hearing. Itong kay Duterte, ang aabangan natin kung ayaw niya talagang umattend habang nakakulong siya, habang kustodiya yung ICC sa kanya. Pero malinaw din sa teksto ng Rome Statute at dun sa mga jurisprudence nila, yung mga kasong napagpasyahan nila, hindi pwedeng out of bad faith na i-hostage ng isang akusado ang isang proseso. Pero pwede naman ng video o kaya Zoom. Definitely. So, ang ICC, binibigyan niya ng leeway o daan na maka-attend yung akusado kung gusto naman talagang umattend. Yung video, Zoom, at saka yung pag-attend or parang naka-live stream sa kanya ay mga options na pagdalo niya. Sa unang araw po ng paglilitis, ano-ano ang aasahan na mangyayari? Sa unang araw, isang bahagi yung kung sa Pilipinas po, arraignment. Titingnan natin kung paano ito magaganap kasi sa Pilipinas, yung akusado mismo yung nagsasalita guilty or not guilty. Opo o hindi, di ba? Sa ICC, sabi lang naman, kailangan ipaabot. Pero marami silang, ang karanasan talaga nila, yung akusado mismo yung nagsasalita. So inaabangan ko po kung baka mamaya written ang kanyang sasabihin imbes na personal. Matapos nun, magbibigay yung mga huwes ng parang patakaran, kalakaran kung paano dadalo yung mga kaso, yung kaso. Tapos, yun na, yung iniisip natin na presentation ng prosecution, presentation ng defense, tapos kung sakasakali may rebuttal evidence. Araw-araw ho ba itong hearing na ito? Ayun yung pag-uusapan sa loob na sa mga buwan na naghahanda. Kasi maluwag naman sila, depende yan doon sa hindi hiling ng akusado, no, kundi yung pangangailangan ng akusado. At syempre, pangangailangan ng ibang parties. Okay. Depende din yan kung available yung courtroom kasi may ibang mga hinihiring yung ICC. Depende din yan kung sa ICC, umaga lang sa pagitan ng 9 o'clock hanggang mga 4 o'clock yan bukas. Hindi po pwedeng gabi yung hearings. Baka makahiling naman yung akusado na, pwede bang, kasi gabi siya gising di ba? May ganung mga limitasyon. Okay. Yung confirmation of charges hearing ng ICC nitong Pebrero, naka-livestream Yung trial proper po ba, mapapanood din ng publiko? Opo, ila-livestream ito. Ito din katulad nung February, may 30-minute delay lang para sa kung anumang security or security issues. Sabi mo yung paghanda sa trial, aabutin ng 8 to 1 year, 8 months to 1 year. Yung mismong trial, yung paglilitis, taon din ba ito? Opo, sa karanasan ng ICC, pinakamatagal nila 10 years. Isa sa pinakamabilis, mga 3 years. Pero yung 3 years, yan yung mas recent na experience. Yung 10 years, yan yung sinauna pa na nahirapan pa sila sa setup, hindi pa nila alam kung paano yung wala pa halos silang e-court noong panahon na yon and so forth. Opo.
So, palagay namin, mas malapit sa 3 kesa sa 10 years. Okay. Pagdating sa mga ebidensya naman, attorney, posible bang madagdagan pa yung mga ipipresenta ng prosecution at defense team? Ay, definitely, kumbaga, madadagdagan yung makikita natin. Pero nagkaroon na ng palitan ng ebidensya last year. At kalakhan doon sa ebidensyang yun, hindi pa natin nakikita. Okay. Kaya sa course ng trial, una, magpapalitan pa rin ng ebidensya ang prosecution at saka defense, pero ipapakita na rin nila yung ebidensya na alam na nila or hawak Okay. na nila. Sabi ni Lead Defense Counsel Attorney Nicholas Kaufman, nakabase raw ang naging desisyon ng pre-trial Chamber 1 sa mga hindi umano napatunayang pahayag ng self-confessed murderers na ginawang cooperating witness. Reaction po? Mukhang, kung ganyan po ang logic, edi wala po tayong paniniwalaan mula kay Duterte mismo. Bilang siya mismo ang umaamin na siya ang may kasalanan sa mga EJK dito sa Pilipinas. So mahirap po yung ganyan, lalo na ang assumption kaagad, porke kriminal, mamamatay tao, hindi na ba pwedeng magsabi ng totoo? So ang hinahanap po natin yung katotohanan at kung makukuha natin yan at ganito talaga sa mga ganitong klaseng krimen na pilit itinatago at sinubukan nila na walang mananagot, insider witnesses lang talaga ang nakakaalam, usually. Okay, maraming salamat ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Ingat po. Salamat, Igan.